Ay, tungkol sa
ng Diyos ay nakadepende sa pangako niya sa iyo. Gusto niyo magtagumpay ang inyong mga anak? Simple lang. Maglingkod kayo sa Panginoon na hindi yan trabaho. Maglingkod kayo sa Panginoon, hindi yan duty. Maglingkod kayo sa Panginoon dahil buhay nyo, hininga nyo. Pagkakataon nyo yan, ng reward na yan ay inyong ma-enjoy. People need the Lord. Lord, praise be the name of Jesus. Yes! Kumusta na? Kumusta? Yes! Kumusta na? Welcome! Welcome to Daily Life Sharing! Real life! Real talk! Real people! Kumusta ng lahat at naway patuloy na pagpapala ni Lord at buhos ng kanyang grasya ay sumaating lahat. At nandito na naman tayo, ang ating beep 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 beep! Beep 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 beep! Dati na naman to ang yung driver, sweet lover ni Lord. At na naman ang aking mga pasahero, naggagandahan at mga pogi. Kaya naman, sama-sama tayong dito mag-share at mag-like at mag-comment. Kaya naman, aalangkada na naman po ang beep beep beep! Kumusta na? Kumusta na? At ang katabi niya, walang iba kundi ang isang pogi din. Oh! Ingat po kayo dahil sila po ang kanyang ibami. Dumaan man ang unos at bagyo, nilipad akong kasama mo. Nananatili sa piling mo, Lord. Ang galing naman, Magandang hapon po sa inyong natanan sa Biliran Province. Pinabakit po ang lahat na nanonood dyan po sa Greenhigh, sa Matatlo at sa Nichols, kanila Ate Daisy, Ate Seni, yan, sa Australia kay Ate Milita at Peter Dixter. Hello! Manood po kayo ng Daily Life Sharing! Magandang tanghali po sa lahat! Nandito na naman kami sa DLS. Yes. Kaya naman, babatiin ko ang aking mga kababayan sa Dumaguete. Maayong udto sa iyong tanan. Amen! Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at iwagayway, sama-samang isisigaw, Diyos ay buhay. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at iwagayway, sama-samang isisigaw, sama-samang isisigaw, sama-samang isisigaw, Diyos ay buhay! Jesus! Ikaw lamang, Jesus, ang mamahalin. Sa puso ko'y walang ibang iibigin. Sa buhay ko'y walang ibang mitiin. Ikaw lamang, O Diyos, ang lahat sa akin. O lahat ng may mga hininga, lahat ng may hininga, pagpuri sa ngalan niya, kalooban ito ang ating Diyos Ama. Itak ang katawan, katawan na iindak, kasabay ng paglundag, pumalakpak ng may galala sa presensya niya. Oh, ikaw lamang, Jesus, ikaw lamang, Jesus, ang mamahalin. Sa puso ko'y walang ibang iibigin. Sa buhay ko'y walang ibang bitin. Ikaw lamang, O Diyos, ang lahat sa akin. Oh, shout out tayo dyan sa mga dumadalo. Ayan, ayan, ayan.
muli, magandang hapon po sa lahat. Nandito na naman kami sa programang Daily Life Sharing na punong-puno ng tawanan, Amen. may iyakan, Yeah. at syempre may salita ng Diyos! Ayan. Kaya naman, sa hapong ito, may isa shoutout po kami. Sino-sino nga po bang nandirito? Si Generous Lorente Urbano. Hello po! Welcome po sa DLS. At syempre, nako, itong ang kapatid natin na ito, no, na siyang nagpakilala ng ating guest dito sa DLS. Walang iba kundi si Sister Weng Molera. Hello, Sister! Kumusta ka na? At syempre, shout out kay Sister Kasing Valderrama. Hello, sis! Hello, Ate Kasing. Amen. Shout out din po kay Ate Leia. Yes. Hello! Hello, sister! Hello, Ate Leia. Miss you. Yes. Shout out din kay Pastora May, Pastora Hadasa. Yes. Namay hininga siya. Magpuri sa ngalan niya. Kalooban ito ng ating Diyos Ama. Katawan ay inda, katawan ay inda. Kasabay ng paglungga. Hello, Pastora Zali Montehermoso. Pumatakpak ng We may miss you. ganap sa presensya niya. Oh, hallelujah! Hallelujah! Hello, Sister Carol Let's Astor. praise the Lord. Hallelujah! Purihin siya. Hallelujah! Yahweh siya. Malapak ng may ganap sa presensya niya. Oh, ikaw lamang for the last time. Ikaw lamang, Jesus, ang mamahalin. Hallelujah! Sa puso ko'y walang ibang iibigin. Sa buhay ko'y walang ibang bisiin. Ikaw lamang, O Diyos, ang lahat sa akin. Ikaw lamang, O Diyos, ang lahat sa akin. Ikaw lamang, O Diyos, ang lahat sa akin. Amen. Hallelujah. Kaya mga kabangers, patuloy tayong lumapit sa trono ng Panginoon. Yes. At patuloy nating hilingin dahil alam natin sa ating sariling kakayanan at pagsisikap, kapos po ang ating lakas. Kasi sabi niya sa John 14, di ba, na wala tayong magagawa kung tayo ay hiwalay sa Kanya. Kaya ang ating dependency ay nasa Panginoon. Ang magagawa natin ayon sa ating sukat ng lakas ay isang bagay. Pero yung magagawa ng Diyos na sukat na ikagagalaw niya, ikakikilos niya ay higit pa sa lahat ng bagay. Amen. Kasi siya ang Diyos ng himala. At ang isang himala na kayang gawin ng Diyos ay ang baguhin ka. Amen. Minsan pa, Jesus, baguhin mo ako. Minsan pa, Jesus, hipuin ang puso. Tanging ikaw lamang ang katiyakan nito. Kaya't tanging hiling minsan pa, Jesus. Minsan pa, Jesus, baguhin mo ako. Minsan pa, Jesus, hipuin ang puso. Tanging ikaw lamang ang katiyakan nito. Kaya't tanging hiling
minsan pa sa grasya mo tabang. Ako'y pinalaya sa grasya mo tabang. Ako'y maniniwala sa grasya mo tabang. Ako ay tiyak na tagumpay sa grasya mo tabang. Ako'y may kalakasan sa grasya mo habang. Ako'y may kagalakan sa grasya mo habang. Kikilos ka, Jesus, minsan pa, minsan pa. Panginoon, patuloy naming pinagkakatiwala sa iyo ang bawat sandali. At loobin mo, Lord, na patuloy na pagpalain ang himpapawid. Na ang mga mensahe na ito, Lord, ay dumating sa mga nakikinig. At abutin ng mga mensaheng ito ay magdulot ng pagpapala sa amin. Amen. Patuloy mo pong pagpalain ang bawat sandali. Patuloy mo kaming ingatan, pangunahan, bigyan ng mga tamang salita, Lord, na gumigising sa puso ng tao upang sa iyo'y magbalik loob. Salamat, Lord. Salamat sa mga salita mo na makapagbibigay lakas sa aming lahat at makapagbubuo ng buhay at magdudulot sa amin ng kagalakan dahil ikaw ay napatuwa sa buhay namin. Salamat po, O Diyos. Salamat sa tagumpay. Salamat sa bagong buhay. Salamat sa lahat. Sa pangalan ni Jesus, salamat, O God, Holy Spirit. In Jesus' name. Amen. Amen. So, salamat, beep, beep, beep. Oh, talaga itong mga beep, beep, beep that, no? Oh, salamat sa inyo. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon. Amen. Yan, praise the Lord, mga kaabangers. Yes. Iba talaga pag si Lord ang kapiling, kaisa, Yes. kapuso. Kapuso, kapamilya. Kapuso. Lalo na itong guest natin, Pastor Oo. Noang. Pag si Lord ang kapuso mo, kaisa ng puso niya, Yes. talaga naman at mapabilang sa pamilya niya. Amen. Kasi alam mo, ang isang pamilya, halimbawa, kampoy. Hindi ka magiging kampoy pag hindi ka ipinanganak. Di ba? Yes. Madaling makaisa sa church. Madaling sumama sa church. Pero hindi ka pwedeng makasama sa church ng Panginoon pag hindi ka ipinanganak sa Panginoon. Ayun, no? Oo. Nasa espiritu, no? Kasi kapanganakan ang dahilan kung bakit tayo mapabilang sa isang pamilya. Ikaw ba maging kampoy ba tayong dalawa, ate, kung di ka pinanganak ng nanay mo? Oo, syempre, hindi, Pastor. Syempre. Hindi tayo ganito ka-gwapo. Ganon din sa kaharian ng Diyos. Amen. Hindi tayo maipanganak na mapabilang sa pamilya ng mga tagalangit kung hindi po tayo ipanganak sa Espiritu. Ayun. Ayan. Kaya ito, mga anak ng Diyos tong ating makakasama sa oras na ito. Nakaka-excite po dahil talaga naman ang tagal na natin hindi sila nakita. Hindi to mapapasama kung hindi pinanganak sa puso nila ang puso ni Lord. Oh, yes. Hindi pinanganak sa kanilang puso sino si Lord. Yes. Hindi rin sila sasama kay Lord kung hindi sila binigyan ng kakayanan na magtaglay ng kalikasan ni Lord. Agree ka mo dyan, Pastor. Kasi yung dugo mo, ate, pag i-chinek ka ng DNA, may dugo ka ni Papa eh. Siyempre. Kasi iisang ama natin. Yes. Sa lupa. Yes. O kaya kampoy, di ba? Lalo na sa langit, ano? Lalo sa langit, kadugo mo si Jesus. Ayun! Ang tawag niya, royal blood. Ayun! Oo nga, royal blood. Royal blood yun. Mga royal blood ito. Mga royal blood ito. Kasi tinubos ito ng dugo ni Jesus. Amen. Mga royal blood. Talagang... Lalo na pag nalaman natin yung background dati nito, Pastor. Kasi talagang dati, hindi naman royal blood to eh. Anong blood niya dati? Ay, di ko alam siya naman.
Kasi Revelation chapter 5, di ba, verse 10, you are kings and priests to me. Yes. Oo, talagang tayo sa harapan ni Lord. Ginawa tayo niyang mga lingkod. At dahil ikaw ay naging kabilang sa kaharian niya, dahil ipinanganak ka sa kaharian niya, taglay-taglay mo ang tinatawag na divine nature. Ayun. Oo, yung nature natin dati, yun yung dugo natin dati. Nature na makasalanan. Ayun. Minana natin yun sa ating unang ninuno. Kaya ang tao sa kanyang buhay, sa likas niyang kalagay, naka-default yung kasalanan. Kahit iwas ka ng iwas, di ka pa rin talaga makaiwas. Kasi alipin ang tao. Pero dahil kay Kristo, yung taong mga alipin dati sa kadiliman, alipin sa kasalanan, dahil sa dugo ng Panginoon, nilinis tayo, pinalaya tayo nung magbalik loob tayo sa Kanya, nang manalig tayo sa Kanya, nilinis niya tayo, kaya ang taglay natin ay anak ng hari. Wow. Oh, kasi siya yung King of Kings and the Lord of Lords. Kaya tinawag sa atin royal blood. Royal blood. A holy nation, a love chosen generation. Thank you, Ayan. O, tawagin natin tong chosen generation na to. Yes. Oh, chosen Ayan. generation. Bakit kaya yung tinatawag na wait? Waiting is the key. Oh, waiting is the key. Yan, yan. Bakit kaya? nga ba, di ba? Anong dahilan? Bakit ito naging susi nila? Yung kanilang pag-aantay, Pastor. Hindi kaya sila nainip? Ah? Oh? Muntik na. Muntik na ba? Pero malalaman natin yan kung nainip nga ba sila. Hindi o rin kaya hindi. sila nabagot? Meron din yan, Pastor. Sigurado ka. Ba't ikaw ang sumasagot? Kaya exciting to, Pastor. Exciting ba? Exciting. Okay. So, kailangan makita nila kung itong ano na to, marinig ng mga tao, marinig nating lahat. Ano yung kanilang karanasan na nakita nila yung kabutihan ni Lord? Amen? Bakit sa paghihintay, naging susi ito? Ayun, tawagin natin itong dalawang lingkod ng Diyos. Okay, tawagin mo natin. Ayan, walang iba kundi si Pastor Sam at Pastor Salve Seruela ng Los Angeles, USA. Ngayon, dati hindi po sila galing ng USA. Ayan, bati Ayan, natin. kumusta po? Na-miss namin kayo. May Yes. Sister Angie, magandang hapon po at magandang hapon, gabi, umaga po dyan sa mga nanonood. Hello po sa mga ka-abangers. Amen. Hello po sa inyo lahat. Namiss po kayo. Namiss po ba kami? Yes! Naririnig ka namin. Yan, salamat po at kayo'y nagpa-unlock na ma-interview dito sa DLS. Alam ko po, anong oras ba ngayon dyan? 11:30. Nang gabi. Gabi. Ayan, salamat po. You stay tuned for us, no? Alam ko na marami kayong maibabahagi ngayong hapon na ito na magbibigay liwanag, no? Tungkol dun sa how to wait. Diba, Pastor? Bakit ba tayo maghihintay? Ano ba yung paghihintay na hinintay ninyong dalawa? Nako, hindi naman siguro maghihintay ang isang tao kung wala siyang nakita. O anong silbi ng paghihintay kung wala kang inaabangan natin? Tama, Pastor. Oo. Halimbawa, sasakay ka ng jeep, doon ka pupunta sa hintayan. Tanong ko sa'yo, ikaw ba'y maghihintay kung walang dadaan doon? Siyempre po, hindi, Pastor. Oh, so Mamumuti ang mata ko dun. O, maghahanap ka ng lugar ng hintayan. Yeah. So, eksakto din yung nasa lugar ka kaya para maging susi yung salitang waiting na maging key. Yeah. O, dahil mahirap maghintay nang wala kang hinihintay. Tama po. Oo, okay. Ayan, itong dalawa na to, mag-asawa to. Siyempre, magpapakilala muna sila, Pastor. Pastor Ayan. Samuel, kumusta na kayo? Ayan. Hello, ako po si Pastora Salvi Siruela, taga Binangonan, Rizal. At hanggang ngayon po, papasalamat ako sa Panginoon dahil hindi niya uli kami pagkakataon ng ma-invite dito sa BLS sa Daily Life Sharing. Ayan. Hallelujah. Praise the Lord.
Glory to God. O, ang iyo namang sweetheart. Yes, mapagpalang hapon po sa lahat ng kaabangers. Pastor Dong, Sis Angie, Pastor Romaine. Yes, salamat po for the privilege. And it is a privilege, our pleasure to be na kami ay maimbitahan muli. Balik Daily Life Sharing. Yes! Kasi Pastor, sila yung isa sa original ng Daily Life Sharing na mag-host. No? Oo nga, At oo. talaga namang, I'm sure maraming nakaka-relate at nag-aabang. Oh, praise the Lord. Evelyn. O, sige, tuloy tayo. Na Ako, Pastor, waiting is the key. Siguro ito po yung perfect timing ni Lord. O yung plano ni Lord sa buhay namin. Sabi nga sa Isaiah 60:22, when the time is right, the Lord will make it happen. Kaya siguro nga, ito yung timing na binigay ni Lord talaga sa amin. Amen. Hallelujah. Waiting is the key. Madaling isipin or madali parang gawin, pero ang nakapaloob dito, hindi smooth sailing ang waiting. The key is waiting. Merong rough road na minsan ay parang gusto mo nang bumigay, na ang pangako ng Diyos ay parang hindi na makita. Ngunit sa pag-iintay na to, na totoo ang sinasabi that ang pangako ng Diyos ay kung pangahawakan natin, kagaya ng sinabi ni Pastora Salve, that dun sa pag-iintay na yan, in His time, there is something that the plans of God is best and fitted for you. So kailangan natin ang perseverance diyan. Amen. Yeah. After retirement, siyempre, paldo ka muna. But then, nagkaroon ng mismanagement of handling money. So, hindi business ang nauna. Ang nauna dito is about yung bahay, to renovate. Pero dun sa mga pangyayaring ito, inallowed ng Panginoon na wala kang hawakan ng pera upang ang kanyang timing para sa akin panawagan, merong isang link
na laging nag-a-appear sa akin, sa aking cellphone, na ito ay ini-ignore ko. At nang mapindot ko ito, accidentally, nakita ko po ang daily life sharing. Eh siya po ang magpapakilala dahil friendship niya po yan at kumare. Dahil doon sa aking kumare, sa kumare ko kay Sister Weng, Mare, shout out sa'yo. Salamat talagang hindi ka nagsawa, hindi ka tumigil. Na, talagang araw-araw binibigay mo yung link na yan para lang makita namin yung link na yan. At kami, at na ano rito, na tag doon. Natagpuan namin. Kaya, salamat sa kumari ko. Dahil dito, talagang, parang ano kami, yung Nainganyo. naiganyo kami, lumapit kami. Talagang Nakinig. nakinig. Nakichismis. Yeah. Una, talagang sabi ko, Dad, ano, parang hindi ko ano kasi malayo nga. Pati mahilig ako magsumba, mahilig ako sa mga Barkada. barkada, sa mga kumari ko. Gusto ko lagi yung aalis, out of town. Yan. Pero nung ngayon nga, nung naano kami ni Pastor Sam, sabi niya, Mami, dito na lang tayo. Dahil talagang naano yung puso ko. Parang ano, May magnet. na-magnet ka ng DLS, hindi na. Ah, ang binangonan to Parañaque ay isang oras kalahati. Kaya pagka na-traffic kami, maabot ng 2 hanggang 3 oras. Kaya, pero nung time na yon, Pastor Dong, Sister Angie, parang hindi kami napapagod. Parang gusto namin yung naglilingkod kami, may ginagawa kami, yun, ganun. Kaya talagang salamat sa platform na to, sa kumari ko, na talagang Salamat sa Diyos. salamat sa Diyos, talagang kami dito sa ministry na to. Tara, dito kami lumago.
Amen. Amen. Para pong merong joy dun sa amin pagpunta dun sa church, halos in a week, 7 days na naandyan kami. From morning na minsan inaabot kami ng hapon na upang magampanan ang pinagagawa ng Diyos. Ito yung mga Espiritu ng Diyos na nakapaloob ay biglang nabuhay na dating buhay na, ngunit ito ay nalagyan ng enerhiya. Waiting Joy for sound. Meron po ba? May mga nagsabing walang sound. Oh. Bakit lahat sila walang Meron na ba? Narinig niyo po kami? Oo. Opo, naririnig namin. Yung viewers lang ang wala. Sabi nila, sila Jenny Atasan walang sound. Si Rosalenda walang sound. Esther Kasing di namin naririnig. Okay, sorry po, baka technical. Baka po technical, sorry. Tuloy, Pastor Sam. Meron na. Sige. Amen. Thank you. Meron na po. Amen. Thank you. Patulad po ng paghihintay na to na kami ay talagang hinanap namin ng Diyos. Na kahit malayo, hindi ito naging distance na problema. Na para sabihin po sa inyo, makapunta lang kami dyan kahit sakto lang po ang aming panggasolina. Oh. We still go on, sabi ko sa sister wife, pag naplatan tayo, hindi na tayo makakauwi. Dahil yung aming 500 is just exactly from Parañaque to Binangonan. Ngunit talagang mabuti ang Diyos. Amen. Lagi pong walang flat. Kaya at doon po pag nakarating kami ng bahay, mas lalong masaya ang aming kalooban dahil kami ay nakarating sa ministry na kanyang ibinigay sa amin. Amen. At kami po, kalakasan ko po, Sister Angie, ang aming kape team. Oh. Talaga pong sila ay nagbibigay sa amin ng kasiyahan upang lalo pang paigtingin. Be there. Isa pa po, nawala na po yung hiya dahil si nanay sa kape at pandesal. Si nanay. Ng hosting. Pakikipag-usap sa munisipyo. Wow. Sa munisipyo. Talaga pong katagumpayan ang ibibigay ng Diyos kung tayo ay hahakbang. Yung pong sinabi ni Pastor, okay, go to City Hall. Be friend with the pastors over there. At yan po ay natupad. At ngayon sila po ay talagang gustong-gusto tayong i-welcome Yes. dyan sa City Hall. At minsan po, talaga pong kamangha-mangha dahil ako po ay napabilang sa upuan nila Mayor. Mga konsihal. Gamit-gamit po talaga. Sabi ko po, ito ay gawa na ng Diyos. Amen. Amen, amen, amen. O, diba? Amen. O, tingnan mo. So, ano ang mga nakikita mo? Kasi,
Hindi ka pwedeng gagawa ng ganun, no? Kung ano yung napupormang maliwanag na pag-uugali sa inyong dalawa. Ano yung naporma na napagtagumpayan yung dalawa. Kasi karakter ang napuporma dyan eh. Kasi noon, ano ba yung ginagawa nyo nung wala kayong, ano bang naranasan nyo nung wala pa kayo dyan sa ministry na yan? Wala pa kayo sa church na ganong doon kayo natanim. Committed na natanim. Kasi dati, ay you are everywhere, di ba? Punta na punta kung saan-saan, hindi kinatanim. Para kayo nasa paso, di ba? Yung napakagandang flower base, ilipat ng ilipat kasi nasa paso nakatanim. So isang araw na itanim kayo, nalagay kayo sa isang lugar na doon kayo naperme. So natanim kayo. Yes. Oh. Ano ang isang magandang mga pag-uugali na naporma sa inyong dalawa? Huwag na sa isa lang. Oh, ano ang mga ugali? Kasi syempre, pag wala kang ibang ginagawa, eh isa lang ang iyong nakikita. Kung hindi si Mrs., eh yung mga anak mo. Oo. Amen. Hindrances. May hindrances. Oh, wala kang wala kang ibang madiskitahan eh. Oh, dahil kayo lang doon, wala kayong ginagawa. 'Di ba? Bigla kayong merong ginawa o ginagawa sa ministry kasi tinawag kay bigla. So ano ang mga karakter sa gitna ng paghihintay na 'yon? Oh, yan, paghihintay ng isang alam ko na may paniniwala kay may hinihintay kayo eh, na-define lang later on 'yun eh. Oo. Na-define lang later on eh. Yes, yung bago sila pumunta ng Ng Amerika. Ano yung mga hinintay nyo at Oo. anong proseso? Oo. No, parang puno, 'di ba? Na kailangan yung mag-roots. Ano yung prosesong ginawa nyo, pastor? Oo. Ano ang iyong mga na-overcome? Ano yung na-overcome mo? Amen. So, before po, sa aking pagbabarko, I was called talaga ng Panginoon at ako'y naging preacher doon. Oh. So, I walked, ayan po, ayan. I was the employee of the month. Yan. Yan, kabataan, no? Pogi. And yan, always po, employee of the month. Aha. So, I become a preacher there for 10 years. Dahil lang po sa problema na ako ay tinawag ng Panginoon. Dahil sinurrender ko na ang buhay ko. Merong mga tinatanggap para sa akin. When I retired, at yan ay napunta kami dyan sa Hub of Christ, Parañaque, dahil sa platform ng daily life sharing. Then mas lalo pa pong nagkaroon ng kulay o buhay ang aking hinahanap upang pagsilbihan ng Panginoon. Yan po, nadamay na po ang aking asawa. Oo. Damay. Doon sa kanyang paggala-gala, hindi na po siya gumala. Isinama ko siya dyan. Araw-araw sa kape at pandasal. Tagumpay si Lord. Aha. Ang galing. Amen. Oo. So isa yan daan ang daily life sharing na kami maging busy upang ang aking asawa ay mawalay o mag-lose connect sa kanyang mga dabarkads in the world. Okay. Kaya sabi niya sa akin, Pastor, ayoko nang sumama sa iyo, araw-araw yan eh. Sabi ko, hindi. Kung nasaan ako, andun ka. Alaga naman. Napaka-ama at asawa. Napakatatay talaga at asawa. Okay. Yan o. Kaya sabi nga ni Pastora Zali, no? Every morning po kami nasa City Hall ng Parañaque. Si Pastor Samuel ang aking kasama. Di ba? Grabe, ano? Yun ang growth niya, Pastor. Oo, na-overcome niya yung fear. Oo, kasi hindi naman siya talaga sanay sa ganun. Pero talagang sa
sa pag-ano niya, no, yung faith niya, nag-grow, kaya nakayanan niya. So, pero ako'y may proseso doon, Ate Angie. Kasi alam kong di lang nila pinapahalata eh. Ano kayang balyahan nilang dalawa? No? Ayan. Ano kayang, sorry sa word, pero ano kaya ang pagtatalo nilang dalawa para makumbinsin niya lang ang asawa niya? Siyempre, maligaya din yan doon. Masaya din siya doon. Sa sumba-sumba niya. Oo, sa Ang kanyang mga friendship niya. o mga kaibigan niya, nai-enjoy niya yon. Biglang sabihin na lang ng asawa, sumama ka sa akin. Sumama ka sa akin. Siyempre, ano ba yung pinapupuntahan niyo sa akin? Masaya ba ako dyan? Di ba killjoy yan? Ayan. O, di ba? Sige, Pastora Salve. O, Pastora Salve, ano ang iyong mga tugunong unang Oo. Amen. Siyempre po noong una, parang medyo nahirapan ako. Okay. Kasi nga malayo yung biyahe. Pero dahil po dun sa, nakita ko yung pagsunod ni Pastor Sam. Oh. Talagang nakita ko yung pagbabago niya. Oh, wow. Na dati kami laging nag-aaway. Dahil talagang, siyempre 28 years kami naghiwalay. Kumbaga, 18 years ako din nagantay sa kanya. Mhm. At 28 years ako nagantay sa kanya. Hanggang sa lumaki na yung mga bata, nag-aral na, nakatapos na. Tapos, hanggang, ito lang talaga, nung nag-retire siya, nung nagkaayos kami, nagkabati kami, kasi talagang una talaga maghihiwalay na kami, yung malapit na kami magkawatak-watak, gano'n. Pero talagang kaloob talaga ni Lord na mabuo kami muli, mag-asawa. At doon ko na talagang sabi ko, Lord, kahit bagamat ako lumalapit sa Panginoon noong una, pero hindi po ako yung talagang active. Pero nakakilala na ako sa Panginoon dati pa. Pero hindi ko nga ang tawag doon, ginampanan, hindi ko nilakaran. No. Pero nung nakita ko si Pastor Sam, talagang nung tuloy-tuloy yung kanyang pagbabago na ito, na dati siya ang gusto kong magbago, pero nung siya naman nakakilala sa Panginoon, ako naman yung parang Nagduda. parang lumayo. Tapos kaya nagkabaliktad kami, pero nung siya yung napunta sa DLS dito sa Parañaque, na naging active siya, kaya yun, siya naman nagdala sa akin. Na sabi ko, ay, ito na nga, talagang niloob na talaga ni Lord na magkasama na kami, maging partner talaga kami sa ministry. Kaya salamat talaga sa Panginoon na talagang nilakaran namin mag-asawa, talagang nagbago lahat. Nagbago. Nagbago yung buhay namin. Nagbago ako, nagbago siya. Talaga yung puso namin. Bawa yung kahit may problema, at may problema ka, tapos kahit mabigat yung problema mo, pero pag-aan na kay Lord ka pala, mag-aan, yung kaya mong tanggapin. Wow. Amen. Ayan, nakakaiyak talaga, pagbuhay mag-asawa. Pero, hindi kasi maliwanag, Pastor, bakit siya naiiyak. At nagkaroon siya ng duda kay Pastor Sam kung totoong nagbago na siya. Bakit nga ba, Pastor Sam? Sige nga, a little background. Bakit nagduda sa ang asawa mo? Kung bakit ka nagbago ka ba talaga? Ano nga ba yung ginawa mo dati? Ano po yan? Tears of joy. Tears of joy. Dahil hindi siya naniniwala doon sa mga nakikita niya kasi nagkaanak ako sa iba and then mapagmahal lang po ako. Kung sino po yung lumapit sa akin, minamahal ko din. Lagi niya po ako nahuhuli. Kasi that is naman ang buhay noon ay wala sa Panginoon. Yeah, buhay yung wala sa Ngunit kahit na po sabihin kong ako'y nasa Panginoon, hindi rin siya naniniwala noon. Pero nung mag-retired ako at kami ay napunta dyan sa daily life sharing, sa The Hub of Christ, nakita niya yon. Doon siya naniwala na
dumating na ang pagbabagong inaantay niya. Worth the wait. Yun yung malalim. Worth the wait, Pastor. Diba? Mga kaabangers, old life niya po yun. Diba? Kaya naman yung asawa niya, kahit nagbago na si Pastor Sam, ayaw pa rin maniwala. Oo, talaga naman. I tell you, ang hirap intindihin nun ah. Oo, magkaanak ka ba naman sa iba, no? Hindi, mahirap sa side din ng isang babae na basta na lang maniwala. Yes. Kaya pinatunayan naman ni Pastor Samuel sa gawa. Oh! Hindi na sa salita. Oo. Kaya si Pastor Salvi naman, naniwala. Hindi pa nung naniwala, Pastor. Ay, hindi pa. Okay. Oo, talagang sabi niya, totoo ba? Parang sa ano lang eh, no? Totoo ba? Ano Nung pa? una po, Pastor, ang sabi niya sa akin, ayoko na, nakakapagod pala yung pinupuntahan mo. Sabi ko, sige ka. Meron pong mga babae. O sige, sasama na ako. Agap ka nanakot pa. Kaya, Alam mo kaya po ba? ngayon, lagi siyang kasama. At yan naman po ay nagustuhan niya rin. Ayan. Wow. Alam niyo po ba, Pastor, nung talagang nagustuhan niya na yung kapet pandasal, siya yung nagpauso ng, kapag nagpapakuha kami ng picture, show your teeth! Oo nga, siya yun eh. Oo, napaka-creative. Yeah. Sa mga steps sa dancing, siya rin. Yeah, siya rin yun. Oo, siya rin. Kaya yan Lumabas yung- din yung grace niya. Oo, kaya rin namimiss ng mga kababaihan dito ang buhay ng anak ng Diyos dito. Actually, kanina kumakanta tayo nung ipalakpak, naiiyak ako. Kasi... Hindi na ako makakanta. Pero, kasi nga, naalala ko sila. Ay. Nakalungkot na. Okay, ganito. Alright. Okay, gusto ko lang tingnan kanina kasi yung sinasabing, kasi minamahal ko. Minamahal ko. Wala namang mali sa magmamahal. Pero hindi lahat ng pagmamahal ay okay. Kasi ang Bible nagsasabi, di ba? The love of money is the root of all evil. The love of the world, the love for the world, the love of the world. The love na James 4:4, pag minahal mo ang sanlibutan, ay di mo ba alam, kinakaaway mo ang Diyos. Ang common denominator, mahal. Di ba? Yung word na mahal, walang mali. Oo. Di ba? Pero sabi niya, Pastor, nagmamahal lang naman ako. Yun nga kaya eh. minamahal nila ako, kaya minamahal ko rin sila. Kaya nga, dapat i-define yun kasi Ayun. hindi lahat ng pagmamahal tanggap ni Lord. Meron ding pagmamahal na galit si Lord. Kailangan nating maintindihan yan. Kasi baka mamaya, pwede naman pala, narinig namin sa daily life sharing, pwede rin palang magmahal. Erase. Mga kabangers, baka kasi yung salitang pagmamahal, maganda namang word. Pero yung pagmamahal na mali rin ng uri ng iyong minamahal, nagagalit si Lord. James 4:4, if you love the world, don't you know that if you love the world, di ba, sabi nga, nagtataksil kay sa Diyos. Ayun. Oo. Kaya sabi ni Sister Leia, tama ka dyan, Pastor Dong. Kailangan makita sa gawa. James chapter 4 verse 4, tingnan nyo po mga kaabangers. Andun yan eh. Kaya nga yung isa pa, yung Timothy chapter 6, di ba, pag minahal mo rin ang pera, ay di nyo alam na di nyo ba alam na ugat yan ng kasalanan. Ang pera di masama. Ang mahalin ng pera. Ang masama. Dito naman sa context ng mag-asawa, kaya yung asawa ni Pastor Salvi, hindi bastang maniwala. Kasi sobrang ang mapagmahal. Lahat ng sobra, Pastor, ay masama. Hindi nais ni Lord na mapahamak ang tao. Kaya nga, sabi nga ng James 4:4, sabi dito, hindi ba ninyo alam? Di ba? Ang pagkasabi pa rito, mga taksil pang sabi, Hindi ba ninyo alam na kapag nakikipagkaibigan kayo sa sanlibutan, ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos? Hala. At ang sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan, ay nagiging kaaway ng Diyos. Ayun, kaya sabi ni Sister Zali, kagaling na palusot yun
mapagmahal lang naman ako. Oo, di ba? Kaibigan, pag inibig niyo ang sanlibutan, inibig yun eh. Kaya nga sabi ni Lord sa Deuteronomy 6, ibigin mo ang Diyos ng higit. Ng higit. Kaya nga wala kang ibang gagawin. Ay minsan ang tao hindi bastang maniwala pag hanggat hindi na draw. Yung line na yan, yung truth na yan. Kasi ang pagmamahal ay isang salitang nagagaling sa isang napakagandang marangal na salita. Isang ugaling napakaganda. Pero pag yung kasunod, minahal mo ang bagay, minahal mo ang hindi dapat mahalin, kaaway mo ng Diyos. Yeah. Kaya nga, ang idolatry can be anything. Kasi anything na ipinagpalit mo ang Diyos sa pag-ibig mo, pwede yung magiging idolatry. Diyos-Diyosan. Oo, kaya gusto ni Lord na ang pag-ibig na yan, ay pag-ibig na sa Lord lang at sa taong ibinigay sa iyo na kasama mo sa buhay. Oo nga po. di Kaya ba? sabi ni Leia, kaya love, 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 bati, bati na, bati na. Sabi nga, pag iniibig mo ng higit sa Diyos, no, yung mga bagay, doon nagagalit si Lord. Doon nagagalit ang Panginoon kasi dapat yung pag-ibig na yan ay exclusively yung puso, yung parte ng buhay mo na yan ay exclusively owned by God. And anything you put in that part in your heart, anything you put there, no, aside from God, ay idolatry na. Yun. Oo, kaya nga idolatry can be anything. Oo, hindi lang pala yung nakalagay lang sa dingding mo. Oo, hindi yung sobra mo siyang inari, no? Yung gustong-gusto mo yung bagay na to. Yeah, kaya nga isa ring kapahayagan din yang mga aral na ito ngayon, mga kaabangers, para ang asawa nyo ay fully talagang buong-buo talaga. Maniwala. Oo, maniwala. Kasi parang asawa mo, ikaw ang bigay ng Diyos sa akin. Walaga naman. At hindi kita ibibigay kahit kanino. Walaga naman. Pero doon ko naman nakita, Pastor, kung gaano kamahal ni Pastora Salve si Pastor Samuel. Of course, kasi binigay nga ng Diyos eh. Oo, talaga namang sumunod siya, Pastor. Oo, pag hindi niya, sabi ni Pastor Meo, may mga pagkakataon ba sa buhay mo na napagod ka din at gusto mo nang huminto? Sino sa inyong dalawa? Sino sa inyong dalawang sumagot? Yes po, meron. Lalo na po doon sa aming paglakad, pagsunod sa ministry na naibigay sa amin. Ang problema dito kasi yung financial support. Pag humihingi ka po sa inyong anak, ang layo yan eh. Huwag na kayong pumunta, wala naman kayong pera eh. Pero sabi ko, talagang gumagawa ko ng paraan, makarating lang po sa aming gawain dyan sa ministry. So sabi ko, hindi ang pera ang makakapagpahinto sa amin. Wow. So, nawalan ng tuwang ang doubt upang kami lumakad sa aming ministry na hinahawakan. Wow, galing. So, hindi nakapag-penetrate ang kaaway dun sa distance and financial support. Na kahit talagang sakto lang, talagang God will provide. Wow, grabe Tindi. Yun yung unseen, no? Unseen power ng yung hindi Panginoon. nakikita. No? Oo. So, ibig sabihin niya, hindi yung kawalan ang makapagpipigil at maging hadlang Amen. sa aking lugar na pupuntahan. Talaga hindi yung kawalan. Kahit sabihin mo, hindi yung kakapusan. Oo, ang makapagpipigil sa aking pagmamahal sa Diyos. Amen. Grabe talaga. Matindi yun, no? Kaya nga naman yung reward nilang hinihintay, sabi ni Pastor Mike De Los Reyes ng Melbourne, syempre naman, pagpagod ka,
kailangan ng pahinga. Tama din naman, ano? Tawa na naman. Di ba sabi mo, Pastor, may batas din ang katawan? Yes. Pag pagod ka, kailangan ng pahinga. Ay, dalawang klaseng pagod dati. Alam mo kung ano? Oo. Una, pagod sa katawan. Aha. Pag pagod sa katawan, itulog mo lang. Kinabukasan, lalakas Malakas ka na uli. Eh, ito ang pangalawang pagod. Ano? Paano kung pagod ang kaluluwa mo? Anong pwedeng itulog doon? Ay, oo nga. Oh. Paano itulog? Anong pwedeng pamalit o pantakip? O, di ba? Ang pahinga ng kaluluwa ay walang iba kundi si Lord. Kahit Come to me. mag-sleeping pills na. Oo. Kaya kapos minsan ang kakayanan ng tao para tapalan yung pagod na kaluluwa. Oo, kasi hindi lang naman gutom sa tinapay ang makapagbibigay ng kabusugan, kundi yung gutom ka rin sa salita ng Diyos. Gutom din na ang salita lang ng Diyos ang sagot. At yun po ang natagpuan nila, Pastor. Oh, yan nga. Oo. Kaya nga hindi mapigilan si Pastor Sam. Oo, napakainit nila sa ministry. Kasi yung dalawang gutom nila ay gutom ng tiyan. Aha. Gutom ng tinapay. Physical. O, physical. Mayroon pang isang gutom. Yung gutom na si Lord ang makapupuno noon. Puno. Oo, may kagutuman ang tao. Kaya nga sinabi ni Lord na hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao. O, di ba? Pag pagod ka, ipikit mo lang mata mo. Mamaya, ay, hindi pala. Itulog mo lang. Oo. Itulog mo lang, maya, tapos na ang pagod. Yun, may adrenaline ka ulit. Tulog lang ang sagot. Eh, kung kaluluwa ang pagod, anong tulog pwedeng ipalit doon? Pwede lang, wag naman yung iba, okay. Kaya nakakamiss sila, Pastor, eh. Meron Dahil- po ako i-share. O, sige po, sige. Meron po ako i-share na alala ko. Dahil po dun sa aming pagpunta araw-araw dyan sa Kape at Pandasal, sa DLS, dahil wala nga po kasing pera, sakto-sakto lang. Opo. Alam niyo po bang ang Panginoon ay may ginagamit na tao upang magkaroon kami ng laman? Wow! Nagpapasalamat po ako, Ate Angie. Ate Angie. Kasali pala ako. Pastora Sally. Grabe yun, no? Tapos, Brother Chris Adan. Grabe yun, no? May mga tao talagang Si gagamitin. Sister Christy Adan. Oo. Sabi ko, hindi wala, wag na dyan. Dito na lang. Hindi, dito tayo. Special pa. Pag ikaw ay naglingkod, ang Panginoon, special din. Pakakainin ka pa sa restaurant. Kaya kumikilos ang Panginoon. Grabe magpuno si Lord, no? Yes, Sino po Sister Leia. si Brother Sister Leia, si ano po, si Brother Rizal. Leha, Albert. Albert, grabe, no? Sabi niya, bibigyan ka po ng ano niya, ng panggas. Pastor, panggas mo. Wow! Grabe. Hindi. Yan. So talaga ang Panginoon po, para bukas, meron na naman kami pamasahe. Wow, grabe naman. Pastor, kasi doing the ministry kasi, Pastor, para kaming magkakapatid. Na talagang pag walang baon yung isa, may baon naman yung isa. Kaya yun ang pinagsasalo-saluhan namin, Amen. Pastor. At ang nakakamangha, nagkakasya po. Grabe, no? Praise God talaga. Alam mo yung Kahit madami kami, nagkakasya talaga. Oo, nagkakasya. Alam nyo yung sa paghihintay na yan, ang nagtutulak, susi nga talaga siya. Amen. Kasi yung paano mo hintayin ang nakita mo na. Anong aasahan mo sa nakita mo na? At kung hindi mo man ito nakikita, yung pag-asa, ay buong tiyaga mo yan hihintayin. Sabi ng Romans 8 yan, verse 23 to 24. Now, ngayon, Pastor Sam, ito na naman ang isang makapagpapatuwa, makapagpapagaan ng inyong loob. Kasi hindi yan bago sa Bible yung nangyari sa inyo. Nasa 2 Corinthians chapter 8 yan, buhay ng mga taga-Macedonia. Okay, tingnan natin to ha. Sa chapter 8, mga kapatid, sabi ng mga dapat itong magbigay. Pag sinabing magbigay, hindi lang bagay, kundi yung ibigay ang buhay. Sabi niya, mga kapatid, nais naming malaman ninyo
ang ipinakitang kagandahang loob ng Diyos sa mga iglesia sa Macedonia. Chapter 8 ito ha. Dumana sila ng matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. Ngunit sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Wow. Amen. Verse 3. Verse 3, sila'y kusang loob na nagbigay, hindi lamang sa abot ng kanilang kaya, kundi higit pa, alam ito sapagkat mahigpit nila, itong verse 4 ang pinakamatindi, mahigpit nilang ipinakiusap sa amin na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatid na nangangailangan. Ito yung word na to kahit nag-ikaw sila, pakiusap nila, nabigyan sila ng pagkakataon na makapaglingkod. Ito po yan, ate. Oo. Kaya hindi bago yan sa kanila. Oo. May halimbawa din silang nakita sa Bible. Oo. Kaya ang nakita ko naman talaga sa kanila, Pastor, unstoppable. Oo, unstoppable ka Sa lang. paglilingkod, unstoppable. Kahit biruin mo, napakalayo nila, ha? At minsan, wala pang tanggas. Pero, di ba, ang sagot nila, panalangin, Pastor, na makarating kami at makauwi. At talaga namang iningatan sila sa kanilang paglilingkod. Iningatan sila talaga ng Panginoon. Amen. Amen. Okay, tingnan natin si Pastor Jairus. Kapag ayaw, maraming dahilan. Pero kapag may gusto, maraming paraan. Tama. Dahil gusto mong maglingkod, maraming paraan. Amen. Amen. Dahil gusto mong maglingkod, maraming paraan. Oo, di ba? Ay, ito pa, sabi ni Pastor May, madami sila baon. Kaya nag-weight increase sila. Lahat. Ano ba tong weight increase na to? Medyo nagkalaman, Pastor. Ay, binago mo pa eh. Ang tamang word yan, medyo lumaki ang bewang. Wala ka na. Parang ano, tamang word, tumaba. Pero pangit kasi pakinggan. Wala na. Lumusog, Pastor, kaya po weight increase nang kami po ay isama ni Pastor May. Pagka isang bayan, bukod na siya. Sa mission yan, Pastor, Kakain mission. na naman. Kaya pag sa mission, isang bayan pa lang, gusto na uling kumain. Si Sama kasi to si Kaya Sama. weight increase. Kaya may weight increase. Ayan. Yes. Sige nga, mag-impart ka nga dun sa paano ka ba naisama sa mga misyon, Pastor? At ano yung ginagawa mo sa misyon? Yung unang misyon mo. Unang mission si Bella. Okay. Si Pastor Dong and Pastor May. At ang unang-unang mong magkakaroon ka ng kaba. Okay. Bago pa lang umalis, Word of God. Anong masasabi mo? Tatanungin ka na. Nino? Ngayon, pagdating namin sa Isabela, Pastora May, tatanungin ka na agad niyan. Pagdating mo sa Isabela, eto, anong masasabi mo? Ha? So, nung una, talagang nasyak ako. Kaya kailangan makinig ka sa kanya, makinig ka kay Pastor Dong, mag-take note ka. Mga kaabangers, lahat ng sasama, mag-take note. Kasi hindi ka makakaligtas at yan ay isa-isa. Ayun lahat, more pen at notebook. Ayun, meron na silang tips. So kaya po tumalas ang aming tumalas ang aming utak. Pag nagsalita si Pastor Dong, isulat mo na. Pastora May, isulat. Hindi ka makakalusot dyan. May exam Habang ba? nagbibiyahe, tatanong. Yeah. Parang may exam May kasunod, nagtanong din si Pastor May, anong natutunan mo?
Ngayon, ano nga naman ang natutunan mo, Pastor, sa mga tanong niya? Ay, nako. Laging handa. Hindi na po nakaisa sa akin. Kada sabi, talagang iniisip ko na kung ano yung sasabihin ko. Talagang tinatandaan ko na. Sabi ng kapatid ko, na-shock talaga. Mag-take note kasi. Oh, kasi yung kapatid ko, tinatanong ko rin to. Tinatanong ko rin to. Natanong din pala si Bibek. Kaya alam niya. Tinatanong ko rin to, kapatid ko na to eh. Pastor Dong, Oh. Pastor Dong, may naalala ko. When we are in Subic, Okay. in Subic Bay, in Subic, Olongapo. Olongapo, nandun tayo sa Subic. Oh. Dumating kami doon hapon. Okay, yeah. And then, Kasama si Pastor so Walter. nagkaroon ng usap-usapan ng mga bishop. Inabot ng 2:00 ng madaling araw. Alam mo ba nangyari? Nung matapos yun, tutulog na kami. Nahiga na kami ni Pastor Dong. Si Pastor Dong kasama ko sa kama. Ang mag-aalas 3 na. Ang sabi niya sa akin, Brother Sam, anong masasabi mo? Pastor Dong, 3:00 na. Tatanungin mo pa ako. Maghapon ako nag-antay sa'yo. Sabi ko, matulog na tayo. Bukas mo ko tanongin. Alam mo ba? Pati siya tawa ng tawa. O, tignan mo. Pastor, sinukuan ka na. Pero yun mo, maghapon ang gawain. Inabot ng 3:00 na madaling araw. Tinanong mo pa siya. Anong masasabi niya? Tatanungin pa. O, di ba yan ang saya ng paglilingkod, Pastor? Alam mo, yan ang hindi mo makakalimutan kay Pastor Dong at Pastor May. Amen. Sabi ni Pastor Walter, Pastor Sam, kung minsan, Amen. kung minsan okay lang kung pasahero ka, di ba? Eh paano kung ikaw ang driver? Paano ka? Oo nga, Pastor Sam. Oh, na-experience mo ba yun? Ikaw na yung driver. Paano ka mag-take note? Yeah, paano ka mag-take note nun? Eh, driver ka na nga. Tapos pagbaba mo, tatanungin ka Oh, ito pa. pa. Sabi ni Sheila, sobrang agree. Manginginig talaga laman mo pag di ka nakinig. Hoy, kayo ha. Hindi ko naman yan sinasadya. Inaalam ko lang talaga. Kasi kung yung paghihintay nyo ay paghihintay lang kung ano yung bagay, ano yung inyong mga inaasahan lang ay para lang sa personal gain. No? Kung ang Diyos naman ang ating inaasam, hinihintay, ang Diyos kasi sabi ng 1 John chapter 5, di ba? Gawin natin ang ayon sa kanyang kalooban at hindi tayo bibiguin ng Diyos. Ganon naman yan kasi kaya ko ginagawa yan para walang isa man sa atin magmintis. Walang magmintis kasi ang paggawa sa gawain ni Lord ay gagawin sa paraan ni Lord. Ulitin ko, doing God's work must be done in His ways, not in our way. Not in our own way. Kasi doing God's work must be done in His ways. Kaya kailangan pumasok tayo doon sa way. Now, ngayon, bakit ko kayo tinatanong? Kasi ang pag-asa ay hindi nga pag-asa kung nakita mo na. Ayun. Di, siyempre, itinatanong kita kasi may inaasahan ako. Ayun, yung pala yun, Pastor Sam. May inaasahan ako kasi Meron siyang inaasahan sa'yo. may nahanap ako doon. Tingnan ko nga. Evaluate ko nga kung napurma talaga sa pagkatao nito, kung gaano nag-sink in ang salita ng Diyos. Kasi ang Diyos kasi ang binabantayan niya, yung salita niya eh. Ulitin ko po hindi binabantayan ni Lord kung gaano kakadaming na-achieve sa iyong paraan. Ang hinihintay ni Lord o binabantay ni Lord, yung salita niya ay maganap sa buhay mo. Ayun. Yan yung sabi ng Jeremiah, di ba? I am watching my word. Watching my word. Kaya ako din naman, magtatanong lang naman din ako. Ba, di naman. Ayan sabi ni Pastor Walter,
Tapos ho, tatanungin ka, anong natutunan mo? Sabi ni Sister Rosemary Socias, si Pastor Dong at Pastora May, pag nasa biyahe, habang tumatakbo ang kotse, ay nagsishare ng Word of God. Tapos umanda ka dahil tatanungin ka niya. Anong maisasagot mo? Anong naunawaan mo? Ay, nako. Ay, grabe ito. Pero yun naman, Pastor, para lumakas, di po ba? Oo. Lumakas ang espiritu natin habang naglilingkod tayo, na hindi lang mapagod ang ating katawan, ganun din ang ating espiritu, Pastor. Oo, alam ko. Ito, sabi tuloy ni kapatid, ni Wakina. Ha ha ha, alas 3 na. Matulog na tayo. Hindi na lang yon, yung iba, Pastor, na narinig ko na nakasama mo, ang sabi, kulang na lang, lagyan nila ng toothpick yung mata nila para wag pumikit. Oh, okay to, sabi ni Pastor Maurice. Kaya mga sisa, mga kapatid, sisama, mga sisa, huwag kayong matulog-tulugan pagkasama natin si Pastor Dong at Pastora May. Kasi sabi nga ni Pastor Harold, si Pastora Salve, nagtutulog-tulugan, Pastor. Para hindi matanong. Hallelujah. Ito pa, si Isa Kaleha naman. Maranasan din po namin yan. Sa biyahe, natutulog si Pastor Dong, pero biglang gising. Tapos po, tinatanong po kami lahat, anong masasabi mo sa mensahe? Parang na naginip po. Alam nyo, di ba, merong word na hope in God sa Psalms 42. Hope in God. Di ba, sabi nga ng mga anak ni Korah, why are you disquieted within me, O my soul? Hope in God. Umasa ka sa Diyos. Now, tanungin ko kayo, bakit ako nagtatanong ng salita ng Diyos? Di ba, ginigising ko ang inyong pag-asa, ang dependency nyo ay Diyos. Ayun. Yan po yan eh. Di ba? O, sabi ni Pastor Samuel, Sir Wela, Pastora May. Pastora May. O, iba sa ate. Pastor Samuel, anong experience niyo po sa food naman? Anong hindi mo makakalimutan na pinatikim sa'yo ni Pastora May? At ang gulay. Sa mission to, ha? Yung, Ilocano pakbet. Wala bang mga insekto dyan? Joke lang. Ano dito? Si Sanji, Pastor, ang maganda dito, kaya lang, pagkatabi mo si Pastora May, inaalagay lahat sa plato mo. Oh, yeah, kainin mo yan. Kainin mo. Kaya increase weight. Oo. Mag-increase Increase in knowledge, increase in weight. Ayun, balance naman pala. Balance naman pala, Pastor. Kailangan di po ba mag-balance? Ay, nako. Ang ano dito, ang hindi pa natutunaw yung pagkain mo, May kasunod. o ihinto mo dyan. Kasunod na. Hindi pa natutunaw. Ay, maghalo-halo tayo. Sabi nga ni Sister Evelyn Bue, ako nga po, takot kasama sila kasi doon sa mga tanungan. Pastor, gusto namang sumama. Kaya lang yung mga question nyo. Kaya huwag sumama sa aming sasakyan, doon sila sa iba. Namimili na tuloy ng sasakyan. Well, salamat sa mga buhay nyo, Pastor. Alam ko, Amen. ano na ang, okay, kasi anong mensahe nyo? Meron kayong dalawa na mga 10 minutes kayong dalawa para i-end natin. Anong mensahe nyo pwedeng masabi ngayong oras na ito? Na ano na, kumusta na? Anong mensaheng ginagalawan nyo ngayon?
Salamat sa kagalakan ngayon, no? Salamat sa buhay niyo. Paano sila na-prepare? Oo. Paano po na solidify at nakita nyo ang clarity o yung pagklaro na binigay sa inyo ng Diyos na yung word na ang paghihintay ay isa sa mga susi ng pagtsatsaga. Take it away. Para sa akin, dumating yung time na talagang sinaliksik ko ang Panginoon at talagang yung pananampalataya ko sa kanya talaga lalong lumago. Lalo nung kami ni Pastor Sam talagang naging prayer partner kami dalawa. Kung paano tinuruan niya rin ako mag-pray, tinuruan niya ako mag-evangelize. Talagang lahat po ay sa ating church talaga natutunan ko lahat, lalo sa inyo Pastor May, talagang dito kami nahubog at dito kami lumago pa. Amen. Amen. Sa akin naman po, yung the key is waiting. Kung ikaw, nakita ko kasi na merong magandang bukas, pagpunta ko lang po dun sa church, nakita ko na at naramdaman ko, kung dun sa mga fear, upang ikaw ay matakot dun sa mga tanungan na yan. O, hindi naman po ako perfect, napapagalitan din po ako ni Pastor May. Pastor Dom. Pero kung ikaw ay bibitaw, hindi ko po tinignan yun. Hindi ko na po yan inalintana. Yan po ay isinantabi ko. Sapagkat merong alam kong darating na bukas Wow. na ito ay para sa amin, na ibibigay sa amin ay wisdom and knowledge. Dahil ramdam niyo naman po pag pumunta kayo sa isang church, ito na ang church na aming kami ay mananatili. Kaya kahit anuman pong hirap ang dinanas noon, na almost na bumitaw na rin, na nagtatanong na rin kami, napakalayo talaga. Pero the joy ay hindi mapapalitan. Marinig mo pa lang ang tawa ni Pastora, okay ka na. At pag ikaw ay nawala, sasabihin na, asan ka? Paano ka a-absent? Lagi na. So, lagi ka dapat present para hindi ka hanapin. So, it's worth the wait. Na kahit na ang dinadaanan ay rough road, pero ito ay unti-unti namin nakikita na nagkakaroon pala ng ang dinadaanan namin ay espalto na, sementado pa. At naging smooth sailing. At ngayon po, dito sa Amerika, is still waiting, and I know it's worth the wait. Na kahit kami ay nandito, na wala kaming palutang-lutang muna as of now, alam ko may gagawin ng Panginoon. Amen. Oo. So ngayon po, we're still in sa Bible study. Meron po akong hinahawakang small group of 10 sa Bible study. Every week po kami nagkikita-kita sa mga bahay-bahay. Pinupuntahan ko po sila. At doon kami nagkikita-kita sa iba't ibang bahay. At doon kami nag-aaral. So, alam ko po may gagawin ng Diyos. Amen. Yes, thank you, Amen Pastor po. Sam. So, makikita natin dito sa Bible, kaya nilagay ko to, 1 John 5:14. Sabi ko, kaya nilagay ko to kasi may lakas loob tayong lumapit sa Kanya dahil alam nating ibibigay niya ang anumang hingin natin kung ito'y naayon sa kalooban ng Diyos. Now, this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He hears us. Kung ano yung gagawin natin ayon sa Kanyang kalooban, hindi tayo tatanggihan ng Diyos.
Kaya nga yan yung mga ugat kung bakit ako nagtatatanong. Kasi ang binabantayan talaga ng Diyos, sabi ng Jeremiah chapter 1, ay ang mga salita niya. Binabantayan niya na ito'y mangyari sa buhay natin. Kaya ako, kinukumusta ko talaga ng mga salita na ito ay tumimo ba, nag-sink in ba, nag-ugat ba sa ating pagkatao para yung bunga ng Espiritu ay ating malakaran na nakikita ng tao at nababasa ng tao. Di naman pinag-uusapan ang pagiging perfect, mga kaabangers. Ang pinag-uusapan, yung daily life sharing, yung day-to-day, yung makita ng iyong biyanan, makita ng iyong manugang, yung isang salita na hindi lang nasa loob mo, kundi nakikita ng tao at nababasa ng lahat. Yan po ang 2 Corinthians chapter 3, verse 2 to 3. Kaya ito yung ating pinaka-heart dito sa daily life sharing. Mga kaabangers, ay ang tulungan tayo ng Espiritu Santo sa pamagitan ng mga kapatiran ng mga salita ng Diyos ay mas marinig natin, maranasan natin, at makita natin kung ano ang puso ng Diyos sa bawat isa sa atin. Yan po, mga kaabangers. At syempre, wala na tayong maraming oras. Wala na tayong oras. At ayoko namang kunin lahat ng oras ninyo. At salamat sa inyong mga time. Salamat talaga sa inyong time. Salamat po. I-like natin ito, i-comment natin ito, i-share natin ito. Oo, salamat sa inyong mag-asawa. Sir Ruela, kayong dalawang mag-asawa, salamat sa buhay nyo. Oo, Pastor Sam at Pastor Salve. Oo, purihin ng Diyos sa mga buhay nyo. At marami pang mga buhay na kagaya nyo na makita ang nakita ninyo. Amen. Oo, marami It's worth the waiting, Pastor. Yes. It's worth the waiting. Yung kanilang petition papers dumating, kaya sila ngayon nasa Amerika. Oo nga, bigla, no? Yeah. Eh, Dahil yan sa pagpipray, ang daming nag-pray sa kanila, Pastor. oo nga, answer prayer nga sila eh. Wow, pinagpala Oo. talaga. Salamat po. Oo, at syempre, Pastor Sam, pag-usapan pa natin sa mga darating na panahon ang part 2. Woohoo! Ayan, di ba? Mayroon naman, doon naman tayo sa mga messages. Sa mga message naman tayo ngayon, hindi lang sa mga buhay-buhay, kundi paano naman yung mga mensahe ng buhay. Doon tayo. Yung Amen. pag-ibig naman niya sa Diyos. Oo, yung pag-ibig mo sa Diyos at yung pag-ibig may kalakip na aksyon. Love in action. Love in action. Alright, sige, pray tayo. Salamat din, Ate Angie. Yes, salamat po, Pastor. Oo, salamat din sa inyo at sa aking... Salamat. Oo, salamat. At Pastor. Lord, salamat po sa mensahe mo sa oras na ito. Amen. At ang mga mensaheng ito ay makapagpapalakas Amen. sa buhay ng tao na maging answered prayer, Lord. Thank you, Hindi Lord. kami mababagot, hindi kami manlulumo, hindi kami manghihina, pagkat walang imposible sa iyo sa mga nananalig at naghihintay ng pag-asang ikaw ang asahan Wow. sa lahat ng panahon. Thank you, Lord. Salamat, Lord, sa abot-abot mong pagpapala sa buhay ng mag-asawang Samuel at Siruela, Samuel at Salvi, Lord. Salamat sa pagdating mo sa buhay nila at sa pamilya niya at mga apo at mga anak. Yes. Purihin ka, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. God bless po. Salamat, we love you. Picture tayo.